Good afternoon po, nandito tayo kayo sa garahe ni Kuya Ador. Garahe po ito. Sa likod, sari-sari store ng kanyang asawa. Ayan, ayun ang papasok. Ito yung palabas. So, dito tayo, maliwanag dito. Every Saturday po, nandito ako para magdala ng magandang balita. Kay Kuya Romy, salita ng Diyos, dito po sa Biblia po tayo. Okay. Ano po? Nagdadala po tayo ng mabuting balita patungkol po sa turot aral ng ating Panginoon Yesus. Sapagkat ito po, bukod sa pagkain, kailangan din natin yung spiritual food. Lalo na po tayong mga tao, sometimes pagka dumarating ang problema, yung lunas, salita ng Diyos, sabi nga po. Kaya tayo po ay mag-aaral. Pero bago tayo papalaot, tayo muna ay mananalangin upang tutulungan tayo ng Panginoon Diyos. Ano po, Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay ang aming buhay. Ang aming buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron po nakalagay dito sa libro ng, tingnan po natin yung sinabi ni Pablo sa Colosas chapter 1 verse 13. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Inilipat sa kaharian ng Diyos, kaharian ng kanyang minamahal na anak. 14, sa pamamagitan ng anak ay pinalaya at pinatawad siya ating mga kasalanan. Ito pong kasalanan, ito po yung dahilan bakit ang tao po naiwalay sa Diyos. Yung kasalanan. Nandahil din po sa kasalanan, ang Diyos ay hindi nakikinig sa tao. Isaiah 59, 1 and 2. Yan ang nakalagay, sabi ni Isaiah, nandahil sa inyong kasalanan, ang Diyos ay hindi kayo marinig. Kung minsan po, akala natin dasal tayo ng dasal. Pero sa Biblia pala, may nakasulat, ang Diyos hindi pala nakikinig sa mga dasal ng tao dahil po sa kasalanan. Kaya ang nakalagay dito, sabi niya, sa pamamagitan ng anak o sa pamamagitan ni Jesus, tayo pinalaya at pinatawad sa ating kasalanan. Tingnan po natin yung Kolosas sa Galacia pala. Ang nakalagay dito sa Galacia 5:1. Ang sabi po ni Apostol Pablo ay ito. Binalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Ibig sabihin, siya po ang nagpalaya sa atin sa kasalanan. Tayo pong mga tao, makasalanan tayo. Nang tanggapin po natin si Jesus, yan, pinalaya po tayo ng ating Panginoong Yesus. Wala pong pwedeng magpalaya sa tao kung hindi si Jesus lamang. Tandaan niyo po yan. Walang pwedeng magpalaya sa tao sa kasalanan kundi si Jesus. Bakit? Siya po kasi ang nakakahalam o nakakakita kay Satanas na pundador ng kasalanan. Paano po nangyari ang kasalanan? Yung sa creation pa lang po, ang unang nabiktima ni Satanas ay walang iba kundi si Eva. Pagkatapos nadamay po si Adan. Nang sabihin ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Hindi kayo mamamatay, sabi niya. Pero ang sabi ng Diyos, mamamatay kayo. Mamamatay kayo dahil sa inyong kasalanan. Tingnan natin siya pa
Si Pablo, Roma 5:12. Ganito po ang ating mababasa, ano? Ang sabi ni Apostol Pablo, ang kasalanan pumasok sa sanlibutan dito po sa mundo natin kinabibilangan sa pamamagitan ng isang tao, si Adan. Kasi ang kausap ng Diyos, si Adan. At ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan niya. Yung kasalanan niya, ni Adan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat nagkasala. Lahat nagkasala. Ngayon, merong mga taong nagsasabing wala kaming kasalanan. May mga taong nagsasabing ganyan. Lalo na po sa politika ngayon. O ano sabi nila? Wala naman po kaming kasalanan, bakit kami nakakulong? O hindi ba? Ikukulong ka ba kung wala kang kasalanan? May kasalanan ka, kaya kayo nakakulong. Ngayon, kapag sinabi mong wala kang kasalanan, ito po ang ibig sabihin niyan. Ayon naman po kay Juan, kapag may taong nagsasabing wala siyang kasalanan, ito po ang kahulugan niyan. Dito sa unang 1 o unang sulat ni Juan sa chapter 1 verse 8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Verse 10, kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. O kita niyo po, kapag mayroong isang taong nagsabing wala siyang kasalanan, ibig sabihin, ginagawa mo sinungaling ang Diyos. So, sino nagsabi may kasalanan tayo? Ang Diyos mismo. Kapag hindi po natin sinunod ang Diyos, kasalanan yon. Naalala niyo pa po yung Lord's Prayer, yung ama namin? Di ba? Ano nakalagay doon? Sundin ang kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. Hindi mo sinunod ang kalooban ng Diyos, kasalanan na. Kaya lahat po tayo, hindi tayo sumunod sa Diyos. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Yan ang totoo. Sa Isaiah 53, nagkanya-kanya po tayo ng lakad. Imbis na lumakad tayo sa kalooban ng Diyos, lumakad tayo ayon sa ating mga kagustuhan. O ito, di ba? Pagka bago kang panganak, inaalagaan ka ng magulang mo. Pag naglalakad ka na, inaakay-akay ka ng magulang mo, di ba? Pag lumaki ka na, ano sabi mo? Huwag nyo na akong hawakan, kaya ko na. Di ba ganon? Bandang huli, huwag nyo na ako samahan sa eskwela, nahiya ako. Di ba ganon? Tayo nang gumagawa na tayo sarili nating dahan. Imbis na yung gusto ng ating mga magulang ang susundin natin. Di ba? Kung matanda na ako, kaya ko na. Napakarami pong matatandang mga tao. Ang anong kasabihan, wala pinagtatandahan. Sabi nila, matanda na, matitigas pa rin ng ulo. Hindi po ba ganun ang kasabihan? Ganyan po ang natural ng tao. Gusto natin tayo ang masunod, hindi ang ating mga magulang. Lalo na sa Diyos. Samantalang ang utos ng Diyos, mahalin mong magulang mo. Pagkatapos, para ba'y pagmamahal sa magulang, tulungan mo magulang mo kung nangangailangan siya. Di ba? Pagkatapos, nang mayaman ka na, kinalimutan mo na ang mga magulang mo. Di ba ganon? Kung minsan nangangatwiran pa. Pinabayan mo nga ako, nung bata ako, sabi nila. May nangyaring ganyan, kapitbahay namin.
Nakapag-abroad yung tatay niya, nag-TNT sa Japan. Alam niyo po ba, matagal na panahon, nag-TNT siya, pero nagpapadala siya. Nagkasumbatan sila ng anak niya. Anong sabi ng anak niya? Hindi ako nakapag-aral kasi wala kang pinapadalang pera sa nanay ko. Nagalit yung tatay. Sabi niya, kahit nag-TNT ako, nagpapadala ako ng pera. Pinapadala ko sa nanay mo. O, kita niyo po, kasi hindi siya nakapag-aral. Kumbaga, parang hindi mo ako ginalinga na nanunumbat yung anak. O, kita niyo po, hindi. Kaya sabi ng kanyang tatay, anak, kahit na-TNT ako sa Japan, nagpapadala ako ng pera sa inyo, sabi niya. Ngayon, hindi ko lang alam kung ano nangyari sa pinapadala. Bakit hindi nakapag-aral ang anak? Yan, ano po? Kaya, lalo na po ang Diyos. Tayo po'y makasalanan. Maliwanag ang sinabi ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po namatay si Jesus dahil po sa kasalanan natin eh. Yan ang totoo. Kung wala po tayong ginawang kasalanan na walang kamatayan si Jesus, hindi sana siya mamatay sa krus. Tignan niyo po ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 5:8. Basahin ko po. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Kailan po namatay si Jesus? Sabi ni Pablo, nang tayo makasalanan pa. Kaya kung wala tayong ginawang kasalanan, wala sanang Jesus na napako sa krus. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat hindi natin kaya bayaran ng ating kasalanan. So, gumawa ng parahan po ang Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Sinugo po si Jesus para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Sabi po ni San Pedro, mabasahin natin yung sulat ni San Pedro. Sa unang Pedro, ganito po ang ating mababasa. Ito sabi niya, sa kanyang pagkamatay, unang Pedro 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinalan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya gumaling sa pamagitan ng kanyang sugat. Napakaliwanag. Dinala ni Jesus yung bigat ng ating kasalanan sa ibabaw ng krus. Hindi ba namatay sa ibabaw ng krus si Jesus? Yung kasalanan natin, dinala niya po doon. Kaya po siya namatay. Kaya siya namatay dahil po sa kasalanan natin. Kaya dapat tayo magpasalamat sa Diyos eh. Isipin niyo po, sinakripisyo niya kanyang anak, yung bugtong na anak, alang-alang po sa ating kaligtasan. Kaya kung babalikan natin yung Kolosas, ganun ang eksaktong nakalagay. Okay, basahin natin muli ano ba nakalagay? Sabi niya ay eto. Yung nakalagay kanina, basahin natin. Ano po, ano nakalagay? Ito. Inahanap natin. Parang ano siya kanina. Sabi rito ay ito. Iniligtas niya tayo. Niligtas tayo. Walang nagligtas ng iba sa atin. Walang taong nagligtas. Niligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Ano yung kadiliman? Simbolo ni Satanas. Simbolo ng kasalanan. At inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Isipin niyo po, mula kay Satanas,
Nilipat tayo ng Diyos kay Kristo. Ayan ang nakalagay po. Oh. Sino makakagawa niyan? Wala po. Hindi magagawa ng tao yan ng kanyang sarili palayain sa kapangyarihan ng kadiliman. Wala. Ang kadiliman po ay simbolo ni Satanas. Oh. At sa pamamagitan ng anak, tayo pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Praise God. Pinatawad. Alam niyo po, dito sa lupa, kapag nagkasala ka, pinatawad ka, hindi ba napakagahan ng iyong pakiramdam? At sabi nga ng iba, patawarin mo na ako sa akin nagawang kasalanan. Di ba? Nakaluhod, nagmamakahawa. Di ba ganon? Nagmamakahawa. O parang pelikula lang ng Tagalog yan. Yung mga kontrabida, pag nasukol ng bida, no sabi ng kontrabida, luluhod siya, patawarin mo na ako. Iniimas pa yung paa ng bida. Maawa ka sa akin, marami akong pamilya. Di ba ganon? O, nagmamakahawa sila, nakaluhod. Ganyan po sa Diyos. Pinalaya tayo ni Jesus sa kasalanan. Nasa sumpa po tayo ng kasalanan. Sabi ng Biblia. Dito, may nakalagay na dito sa ganyan, no? Sa 3:17, yata, tingnan natin. Ito. Kolosas. Pinalaya tayo sa sumpa ng kasalanan. Wala po tayong magagawa. Tanging makapagpapalaya lamang sa atin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Pinalaya tayo sa sumpa ng kasalanan, kaibigan. Nakasumpa tayo dahil tayo po ay nagkasala. Tayo po ay nagkasala, kaya tayo po ay nakasumpa. Kaya si Jesus po ang ating manunubos, purihin ng Panginoon. Kaya tatandaan niyo po, kayong mga nakikinig ng video ito, manonood ng video, lahat po ng sinasabi dyan ay kinukuha po natin sa Biblia. Kung hindi nyo po sinusuko ang inyong buhay kay Jesus, mas magandang isuko na po ninyo ang buhay nyo kay Jesus Christ. Sapagkat mismo si Jesus po nagsasabi sa Juan 14:6. Ito po, babasahin ko. Ano ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo? Juan 14:6. Tingnan po natin ang talata. Sabi niya, sumagot si Jesus sa kaundahan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Walang makakapunta. Gusto mong makarating sa Ama? Gusto mong makarating sa Diyos? Isuko mo ang buhay mo kay Jesus. Kaya nga po pinadala si Jesus dito sa ibabaw ng mundo upang ipahalam ang salvation. Tingnan nyo po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Dito po sa unang Timoteo, ganito po naman ang ating mababasa. Okay, hanapin natin Chapter 2. Ito, 3 and 4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos natin tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makahalam ng katotohanan. Yun po. Kailangan malaman nating lahat ng tao na bubuhay sa ibabaw ng mundo, anuman po ang inyong kulay, nationality, mahirap man kayo, mayaman, anong sabi ng Biblia? Gustong ipaalam ng Diyos ang katotohanan ito. Ang alin po yun? Yung kaligtasan. Kasi po sa lahat na nilikha ng Diyos, tayo po yung masterpiece. Perfectong pagkalikha. Kanya lang, nasira po yung perfection ng Diyos sa atin.
Dahil po pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng dyablo. Kaya nasira. Kaya sabi kayo, kailangan magsisi, talikuran ng kasalanan. Mateo 4:17, sabi ni Jesus, magsisi, talikuran ng kasalanan, sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Kaibigan, kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, suko nyo na po. Wala na pong mangyayari sa atin. Ito po, tandaan nyo ha. Wala pong pwedeng magligtas sa inyo. Ano? Mayaman ka, walang kwete yan. Kulang ako na. Kahit gagano ka kayaman, di ka kaya isamba ng iyong yaman. Mas maganda, tanggapin natin siya sa ating buhay. Ano po, ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Kuya Ador. Dito tayo sa garahe, sa Barangay 94, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Dati po siya nanungkulan ng Barangay Kagawad at Barangay Chairman. Dito, nakapaglingkod siya sa barangay sa kanila. Po, sige, hanggang dito na lamang ang video natin. Ano? Tandaan niyo po yan. Mahal tayo ng Diyos. Bye-bye!